sa pagpapatuloy ng ating istorya. Sa di kalayuan ng Medicine King Valley, nang makita ng mga precious medicines na bumagsak ang makapangyarihang ginseng king sa kamay ng isang kultibador, nang inig ang iba pang mahalagang halamang gamot sa takot. Nagkakagulo ang kanilang isipan, tinatanong ang kanilang sarili, imposible, paano naging ganito kalakas ang mga tao, sa napakaraming taon? Ngayon lang kami nakaranas ng ganitong sitwasyon, sa kanilang mga puso, isang pangamba ang bumalot, ang Medicine King Valley ba ay nasa bingit ng malaking sakuna. Samantala, si Li Wuji ay tumingin kay Ye Junlin na may paghanga sa kanyang mga mata. Sa kanyang isip, bumalot ang isang pagkamangha, gaya ng inaasahan kay Master. Kahit na ang kanyang kultibasyon ay pinigil upang maging kapantay namin, ang kanyang lakas ay hindi namin matutularan. Samantala, si Hong Chenny ay napakunot noo, iniisip ang tila hindi kapanipaniwalang pangyayari. Paano ito posible? Ramdam kong ganap akong nalalamangan ng Ginseng King, ngunit natalo niya ito na parang wala lang. Paano ka naging ganito kalakas gayong pareho lang tayong nasa ikasyam na antas ng Chi Refining? Hindi ko matanggap na naniwala akong kaya ko siyang Daijin, isang kahibangan lamang yon. Habang nag-aalimpuyo ang kanilang emosyon, nagsimulang magsigawan ang natitirang mga halamang gamot at nagmadaling tumakas, patay na ang hari. Tumakbo tayo, ngunit nang makita ito ni Li Wuji, agad niyang iwiniwasiwas ang kanyang espada, bahagyang ngumiti, at matapang na sumagot, nagbabalak tumakas. Lahat kayo ay mga mahalagang kayamanang gamot, manatili kayo rito para sa akin. Sa ilang saglit, lumapit si Ye Junlin at taas noong nag-utos kay Li Wuji, Little Li, mahusay, itabi mo ng maayos ang mga ito. Sa Galik, agad sumagot si Li Wuji habang masayang pinupulot ang mga halamang gamot, salamat po, Master, sa papuri, ang lahat ng ito ay dahil sa inyo. Dahil kayo ang nagpatamba sa Ginseng King. Bilang inyong disipulo, nagbababad lang ako sa inyong kaluwalhatian. Ngunit isang malaking grupo ng mga kultibador ang dumating sa eksena. Sa kanilang paningin, nagliliwanag ang pagnanasa sa mga nakakalat na kayamanang gamot. Tingnan nyo, napakaraming kayamanang gamot sa lupa. Isang tinig ang bumalat sa hangin. Sino ang nakatalo sa mga ito? Maaari kayang may iba pang makapangyarihang tao sa Medicine King Valley maliban kay Master Randeng na may kakayahang gawin ito. Sa di kalayuan, isang disipulo ng Buddhist sect ang lumingon sa gilid, itinuro ang natumbang Ginseng King at nagbulalas, Master, mukhang kakaiba ang halamang gamot na yun. Nang makita ito, isang matandang tagapagturo mula sa Buddhist sect ang napalunok ng laway at huminga ng malalim, isa itong Supreme Grade Medicine King. Sa pagkarinig nito, ang iba pang kultibador ay napalingon, pawisan, at hindi makapaniwala. Ano? Kahit na ang mga Medicine Kings ay inaasam-asam ng mga dalubhasa sa Tribulation Transcendence Realm, ano pa kaya ang isang Supreme Grade Medicine King? Sa labas ng lambak, siguradong mag-aagawan ang mga nakatagong lumang halimaw sa silangang rehiyon upang makuha ito. Ngunit ngayong sila ang may kakayahang pasukuin ng isang Medicine King, sino ang maglalakas loob na sumalungat sa kanila? Sa isang iglap, mabilis na sumugod ang isang elder mula sa Buddhist sect, agad na tinarget ang gintong Ginseng King Medicine, Humph. Dahil isang Supreme Grade Medicine King ang lumitaw at wala pang nagmamayari nito, paano namin hahayaan itong makalampas sa hanging temple? Ngunit bago pa siya makalapit, agad na umigkas si Li Wuji, buong galit na sumigaw, sayo ba yan para kunin mo? Lumayas ka. Sa isang iglap, lumipad ang elder matapos tanggapin ang matinding pag-atake, bumagsak sa lupa, namimilipit sa sakit. Sa gitna ng tensyon, lumingon si Master Randeng, mariing hinawakan ang kanyang staff at kalmadong nagwika. Amataba, alam ba ng kabataan ito na ang kanyang inaatake ay isa sa aking hanging temple? Sa halip na mag-atres, matalim ang tingin ni Li Wuji habang bahagyang sinulyapan ng matanda. At kung alam ko, ano ngayon, iniisip mo bang dapat kitang igalang, kayong mga kalbo? Gusto mo bang pinabayaan ko na lang siya? Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kutsilyo na nababalutan ng Crimson Chi. Nakita ito ng mga disipulo ng Buddhist sect, agad nilang tinuro si Li Wuji. May pangungot siyang nagsalita, kalokohan, paano mapapatunayan na ikaw ang tumalo sa Ginseng King, nauna ka lang dumating kaysa sa amin. Tama, pinapayuhan namin kayong mga ligaw na kultibador, huwag kayong maging bulag sa inyong kapakanan, kung aawayin ninyo ang hanging temple, huwag ninyong asahang makakatagal pa kayo sa silangang rehiyon. Samantala, nagdilim ang mukha ni Master Randeng, mariing tumitig kay Li Wuji, ngunit nanatiling kalmado, kabataan, ang iyong mga salita ay sobra naman. Ngunit hindi nagpakita ng pag-aalala si Li Wuji, sa halip, ngumiti siya ng may pang-uuyam, mas lalong pinatingkad ang kanyang Crimson Chi, matandang kalbong asno,
mukhang naaasar ka, gusto mo ba ng laban? Sa narinig, isang disipulo ng Buddhist sect ang galit na itinuro si Li Wuji, bastos, sino ka para magpakita ng kawalang galang? Dapat mong malaman na ang harap mo ngayon ay isang tunay na Tribulation Transcendence Realm expert, sa tingin mo ba karapat-dapat ka na maging kalaban ng aming master? Samantala, napanganga ang ibang grupo ng kultibador sa gulat, nagmamasid sa Buddhist sect, ano? Isang Tribulation Transcendence Realm expert, bagamat ramdam ko na mataas ang kanyang antas, hindi ko inasahang isa siyang virtual immortal. Sa Medicine King Valley, maraming may mataas na katayuan, ngunit sa harap ng isang Tribulation Transcendence Realm expert, sila ay walang iba kundi mga langgam. Sa sandaling yun, kumislap ang matalim na tingin ni Li Wuji, mariing nagwika, Tribulation Transcendence Realm. Itinuro ni Li Wuji ang kanyang kalaban, nag-aapoy ang galit sa kanyang mga mata habang pinapalabas ang kanyang Crimson Chi, huwag mo akong pagsabihan tungkol sa pagiging nasa ikasyam na antas ng Chi Refining, kahit saan pa tayo magharap, hihiwin pa rin kita. Napakunot noo si Master Randeng, sinuri ang matapang na mandirigma sa kanyang harapan, bago nagwika, napakalakas mong magsalita, maaari ko bang malaman ang pangalan ng kagalang-galang na ito? Walang pag-aalinlangan, sumagot si Li Wuji gamit ang kanyang huwad na pangalan, makinig kayong lahat, ang Panginoon na ito ay tinatawag na, Li Taidan. Nang marinig yun, agad na humagalpak ng tawa ang mga mungheng disipulo, tinuturing siyang katawa-tawa, hahaha, Li Taidan. Anong klaseng pangalan yan? Mula ka ba sa isang liblib na baryo? Tama, isa kang kultibador na walang sekta, at naglakas loob ka pang hominin ng isang Tribulation Transcendence Realm expert. Sa saglit na yun, nagsimulang tipunin ni Master Randeng ang kanyang chi sa kanyang mga palad. Lumutang ang kalmado ngunit matalim na enerhiya sa paligid, kabataan, napakatindi ng iyong masasamang hangarin, hayaan mong palayain kita mula sa mga ito. Ngunit hindi umatras si Li Wuji, bagkus ay naghandang lumaban, ang kanyang Crimson Chi ay mas tumindi pa, pumailan lang sa paligid, nag-aalab ang kanyang tapang, sige, subukan mo, ang makipaglaban sa isang Tribulation Transcendence Realm expert ay isang pambihirang pagkakataon. Sa isang kisap mata, bumangga ang kanyang enerhiya sa barrier ng kalaban, isang nakabibinging pag-alimpuyo ang bumalat sa lugar, lumipad ang mga bato, nagkapira-piraso ang lupa, at ang shockwave ay nagpagulong sa ilang nakamasid. Napaatras si Grandmaster Randeng ng 2 hakbang, ang kanyang mukha ay hindi may pinta. Mariing itinaas ang kanyang mga kamay upang ipatibay ang kanyang hand seal. Ngunit sa halip na tumigil, muling nagpakawala ng matinding pag-atake si Li Wuji, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasiyahan, muli, napakasarap, tunay na kasiya siya. Sa malayo, isang grupo ng kultibador ang nagmamasid, napakunot noo sa matinding sagupaan. Hindi ko inakala na ganito kalakas si Li Taidan, nakikipaglaban siya kay Master Randeng ng matagal. Ngunit tiyak na hindi pa ginagamit ni Master ang kanyang buong lakas, kung gagamitin niya ito ng buo laban sa isang hindi kilalang kultibador, tiyak na masisira ang kanyang reputasyon. Sa sandaling yun, mas lalong nagnitngit si Master Randeng, mariing napaisip, ang matandang monghe na ito ay nagpakasipag sa kultibasyon sa loob ng 100,000 taon para sa Medicine King Valley, ngunit hindi ko man lang matalo ang isang junior, kailangan kong gamitin ang teknikang ito. Sa isang iglap, itinaas niya ang kanyang 2 kamay sa dibdib, magkasabay niyang pinagtagpo ang mga ito, tila nagkatawang Buddha sa mismong sandaling iyon. Biglang sumabog ang kanyang katawan sa gintong liwanag, ang kanyang anyo ay tila naging isang dalisay na gininto ang nilalang, walang bahid dungis. Sa sandaling iyon, napanganga si Li Wuji, napagtanto na sa kabila ng kanyang matinding pag-atake, hindi niya matamaan ang laman ng kalaban, ang kanyang talam ay tinatalikuran ng isang mahiwagang gininto ang aura. Pagkatapos, maringal na tumayo si Master Randeng, puno ng tiwala sa sarili, mataas ang isang kamay niya, pinapalakas ang gininto ang barrier na bumabalot sa kanyang katawan, kabataan, huwag mong sayangin ang iyong lakas, kahit pa magpatuloy ka sa pag-atake ng 3 araw at 3 gabi, wala kang magagawa sa matandang monghe na ito. Ngunit sa halip na umatras, huminto si Li Wuji, tila nag-isip, hanggang sa siya ay bumuga ng isang matinding pag-ubo, kasunod nito, isang malakas na dura ng plema, direkta sa gintong barrier ni Master Randeng. Sa isang iglap, lumaki ang mga mata ng matandang monghe sa pagkagulat, ang kanyang dignidad ay tila niyurakan. Nagliyab ang galit sa kanyang puso, agad niyang isinagad ang lakas ng kanyang kamao, nagpalabas ng hangin kayang magpatamba ng mga puno, kasabay nito, buong galit niyang isinigaw, ikaw, walang hiya.
Mabilis na nagpalitan ng pag-atake sina Li Wuji at Master Randeng. Ngunit sa gitna ng matinding sagupaan, isang bagay ang napansin ni Li Wuji, hindi tumatama ang mga atake ko. Sa isang kisap mata, muling sumugod si Li Wuji, nag-apoy ang kanyang galit, matandang kalbong asno, isa ka bang pagong? Ngunit kalmado ang tugon ni Master Randeng, itinataas ang isang kamay na puno ng enerhiya. Kabataan, bakit mo pinahihirapan ang iyong sarili? Hindi tayo mananatili sa Medicine King Valley magpakailanman. Samantala, isang elder ang lumapit buong galit na itinuro sina Li Wuji at Ye Junlin, sa tingin mo ba'y kahanga-hanga ang maging kapantay ni Master dito? Kung may tapang ka, manatili ka rito magpakailanman, ngunit kapag umalis ka, isang pabayaang hanggal lamang ang maghihintay sa kamatayan. Sa narinig, ngumisi si Ye Junlin, puno ng paghamak, ang Medicine King ay tinalo ko. Kayo, mga tagahanging temple, dumating para nakawin ito, ibig sabihin, hindi ninyo alam ang tunay na kabutihan, karapat-dapat kayong bugbugin. Muling kumitid ang mga mata ni Master Randeng, ramdam ang matinding pananalita, mariing tumugon, kabataan, mula sa sandaling inatake mo ako, nagbago ang lahat, at sino ang nagsabing kung ano ang bumagsak sa lupa ay iyon na. Sa isang kisap mata, isang makapangyarihang lihim na teknik ang inilabas ni Master Randeng, Diamond Body Bone of Prajna Zen Heart Solid. Sa isang iglap, sumabog ang gininto ang liwanag ng Buddha, binahan ng liwanag ang paligid. Kasabay nito, lumutang sa hangin ang mga misteryosong Sanskrit, tila mga gerino na kumikilos ng may sariling isip, sa autoridad ng kanyang tinig, nagwika si Master Randeng, ang matandang monghe na ito ay naniniwala na ang tunay na pagmamayari ay kung ano lamang ang hawak mo sa iyong mga kamay. Ngunit habang lumalakas ang enerhiya, nagninggas ang galit sa mga mata ni Hong Chenny, simulat sa pool, hindi niya kailanman nagustuhan ang Buddhism, at sa matinding alab ng kanyang galit, sumigaw siya, matandang kalbong asno, hinahanap mo ang kamatayan. Sa isang iglap, lumundag si Master Randeng ng ilang hakbang, walang bahid ng emosyon sa kanyang mukha, sa malamig na tinig, idineklara niya ang kanyang mapangahas na desisyon, Humph, sa tingin mo ba kaya mong pigilan ang matandang monghe na ito? Huwag ka nang magpumiglas, ang Medicine King ay pag-aari ko na ngayon. Samantala, saglit na natigilan si Hong Chenny nang masilayan ang gintong chi na lumipad sa kanyang harapan. Pagkatapos, lumutang si Ye Junlin sa ere, lumalabas ang nag-aalab niyang gintong chi, at buong tapang na sumigaw, matandang kalbong asno, sa tingin mo ba walang makakapagpatumba sa iyo? Sa saglit na yun, sumugod si Ye Junlin, gamit ang kanyang makapangyarihang teknik, Combat Buddha Fist, ang kanyang kamao at mga mata ay nagliliwanag, tila isang Diyos ng hukuman na bumaba mula sa langit upang humatol. Nang makita ito, nanlaki ang mga mata ni Master Randeng, napangangas sa pagkagulat, sa kanyang isip, bamalat ang pangamba, ang lakas na nasa suntok na ito ay nakakapagtaka, kahit pa ang restriction ng Medicine King Valley, tila hindi ito kayang pigilan. Sa isang iglap, sumabog ang kamao ni Ye Junlin, bamalat ang di matatawarang enerhiya, at tumama ito ng buo sa dibdib ni Master Randeng. Isang malakas na dagandong ang pumuno sa buong paligid, nagkalat ang shockwave na nagpayanig sa lupa, hindi napigilan ni Master Randeng ang puwersa, napaatras siya. Kinaladkad ng lakas, hinukay ng kanyang mga paa ang dalawang malalalim na guhit sa lupa, habang sumabog ang usok sa kanyang daraanan. Sa wakas, bahagya niyang napanatili ang kanyang balanse, nanatiling walang emosyon ang kanyang matandang mukha, ngunit may tensyon sa kanyang mga mata. Sa likod, malakas na tumawa ang mga disipulo ng Buddhist sect, isa sa kanila ay mapanuksong nagsalita, sa mamuntimong galaw, naglakas loob kang ipakita ito kay Grandmaster Randeng. Isa pang kasamahan niya ang sumigaw, tama, puro ingay, kulang sa bagsik, sige nga, subukan mo ulit, ngumisi si Ye Junlin, puno ng paghamak, itinaas ang kanyang nagliliwanag na kamao sa harapan niya, at buong kumpiyansang nagwika, kumusta ang suntok na yun? Sinadya kong kontrolin ang aking lakas upang hindi kita mapatay at hindi kumalat ang balita sa labas, oh. Ngunit nanatiling kalmado si Grandmaster Randeng, parang isang lumang balon na walang bahid ng emosyon, tahimik siya sa loob ng ilang segundo, bago malalim na bamantong hininga at nagwika, ang Buddha ay maawin, kabataan, ingatan mo ang iyong sarili, Palm. Matapos ang kanyang salita, tumalikod siya, hindi nagatubiling umalis. Nang makita yon, nagimbal ang lahat, nagtatakang nagwika, tapos na? Hindi ba nila napagdesisyonan ang panalo, Master? Hindi ba natin kukunin ang mga kayamanang gamot? Agad na bumagsak ang matalim na tingin ni Master Randeng sa isang elder ng Buddhist sect,
Nang maramdaman ang bigat ng kanyang titig, agad na natigilan ang elder, gulat na tumugon, nauunawaan ko, umalis na tayo. Samantala, bahagyang ipinitik ni Ye Junlin ang kanyang daliri, kasabay ng isang mapanuksong ngiti, isipin mo na lang na sinuwerte ka, matandang kalbong asno. Ilang sandali ang lumipas, sa di kalayuan, habang papalayo ang grupo ni Master Randeng, isang matinding sama ng loob ang bumakas sa kanyang mukha, sa kabila ng kanyang malabudang kalmado, tila nag-alimpuyo ang kanyang kalooban. Pagkatapos, isang matinding pag-ubo ang sumabog mula sa kanyang bibig, kasabay ng pagdura ng sariwang dugo, nagdilim ang kanyang mukha, bumigat ang kanyang paghinga. Nang makita ito, isang elder sa likod niya ang nag-alala, buong pag-aalala ang tinig, Master, ano ang nangyari? Dahan-daang idinampi ni Master Randeng ang kanyang kamay sa kanyang dibdib, doon mismo tumama ang napakatinding suntok ni Ye Junlin, bahagyang kumirat ang kanyang mga mata habang sumagot, pilit pinapanatili ang dignidad, ang matandang monghe na ito ay ayos lang, maliit na pinsala lamang. Ngunit sa kalooban niya, bamalat ang pag-aalinlangan, pawisan ng kanyang noo, ramdam ang matinding sakit, sino ang nilalang na yon, upang magkaroon ng ganitong lakas sa Medicine King Valley? Dumating na ba ang panahon ng matinding tunggalian, kung saan kahit ang matandang monghe na ito ay hindi na makakasabay sa agos ng panahon? Bahagya siyang lumingon, nag-aalab ang kanyang determinasyon, sa kanyang isipan, isang malamig na pangako ang sumiklab, kaawa-awa, may restriction dito, hindi ko kayo matatapos ng minsanan, ngunit kapag nakalabas ang matandang monghe na ito, titiyakin kung ako mismo ang magpapalaya sa inyong lahat.